presensya ng armas at kapangyarihan ng estado at kapulisan, napilitan silang sumunod, mawalan ng boses dahil buhay nila ang nakasalalay. Patuloy nalilitaw ang tanga-abuso, inhustisya at pagpatay sa mga aktivista at human rights defenders na ang tanging layunin ay pagsilbihan ang malawak na hanay ng masa. Hindi ka tahimikan ang magliligtas sa'yo. Ang tanging kailangan ay marinig ang boses mo. Anak! Jessica! Asan ka ba? Halika dito! Andito po sa kwarto, ma. Papunta na po. For revealing its move to prepare for the possible arrest of. Ano ba naman ito nangyayari sa Pilipinas? Halos lahat ng channel, ganyan yung laman ng balita. Ewan ko ba, ma? Wala nang maisip na matinong gobyerno. Imbis na umisip ng posibleng solusyon sa problema ng bansa, mas inuuna nilang tuligsain ang mga taong naku-call out sa kanila. Ano ba yan? Nanonood na naman kayo ng mga balitang ganyan? Huwag na kayong manood ng mga ganyan. Na-stress lang si nanay. Anak? Bakit po, Nay? Desidido ka na ba talaga na yan ang gusto mo? Pagpapatuloy mo talaga yung pag-journalist na yun? Opo, Nay. Anak naman, alam mo naman magpanganib yan. Kahit sapat yung sahod mo dyan, magpanganib pa rin yan. Alam ko naman po yun, Nay. So yan pa rin yung nasa puso mo. Trabaho, hindi ka sigurado kung makakauwi ka pa? Paano naman yung nag-aalala sa'yo? Pinapatay sila. Hindi ka natatakot? Hindi makataong ginagawa sa kanila. Anak. Pwede nating sarahan yung PUP. Wala akong pakialam sa kanila. Go ahead. Years 2018, we saw posts from different police pages. Our mga mukha namin, syempre na-shock, natakot talaga kami. It said that I have a 1 million bounty on my head. I must admit, I was really scared for my security and my family. Bakit nag-create ng takot para sa lahat? Eh kung dapat sila yung napoprotekta sa atin. Hala, late na ako. Si ano eh. Ikaw po, Ang tabi mo naman ako ginising. Malilate na ako. Hoy, Nak! Di ko ngayon. Walang pasok. OA ka. Ay, naku. Ganyan talaga mga journalist na yan. Kaling sa mga ika nilang katotohanan. Kung sumusunod lang sana kayo sa mga gobyerno, hindi kayo pag-iinalaan. Balita ako nga, may sila mga journalist ang namatay ah. Ano, sabi ng mga polis, isa daw sa mga SPS sa mga malalaking grupo. Na ikaw, Jessica, desidido ka naman dyan sa tinataak mo. Naku, hindi pa ka matulad ka rin. Credible sources ba yung mga pinanonood mo? Lalo na yung comment section na yun, puro opinion na hinahaluan ng negative emotion at ginagaya ng iba, based lang sa nabasa at napanood nila. Eh, nagsabi sa online eh, pati sa mga comment section. Oh, tignan mo. Tama yan. Marites, mahalaga rin na alamin mo rin if tama at galing sa credible source yung mga kinukuha mong impormasyon through online. Dahil marami na kumakalat ngayon na fake news. Mamaya, imbis na makatulong ka, makakaperwisyo ka pa. Marami na namang Pilipinong maniniwala at magiging mangmang. Kaya imbis na kaawaan at ipagtanggol ang mga biktima, tinuturing pa silang mga terorista. Ay, wala si OA. Ano bang nangyari sa atin niya? Ha? Anong nangyari sa akin? Sa tagal mo nang naging chismosa, hindi mo pa rin talaga alam kung anong nangyari sa akin? Sabel! Anak, ano yan ha?
Hep, akala ko ba papasok ka sa school? Sabel! Nay, pwede po ba? Hayaan niyo na lang muna ako sa desisyon ko po. Wala naman akong ginagawang masama eh. Gusto mo talaga mauna akong mawala dahil sa pag-aalala sa'yo? Hindi mo man lang kami inisip ng mga pamilya mo na nag-aalala sa'yo. Nay! Ate, ano nangyayari? Hindi niyo kasi maintindihan eh. Kailangan kong gawin to para sa karapatan namin. Karapatan natin! Palibhasa kasi, wala kayong alam at wala kayong pakialam. Ate, tama na! Sumusobra ka na! Hindi mo na nirespeto si nanay! Hindi ka man lang ba naawa? Sabihin nating mahalaga yung pag-speak up mo. Pero i-consider mo rin naman kami. Boss, bawasan mo yung pagkabayani mo kahit konti. Please lang, isipin mo kaming pamilya mo. Kami ang mas nasasaktan at mas nag-aalala kapag may nangyari sa'yo. Hindi ka iiyakan ng mga kasama mo. Hindi ka iiyakan ng mga pinaglalaban mo. Kahit kailan hindi ka ma-appreciate ang mga ginagawa mo para sa kanila. Hindi! Nay, pasensya na po kung nasaktan ko yung damdamin niyo. Iisip ko rin naman kayo eh. Hindi ko naman to ginagawa para sa sarili ko lang. Ginagawa ko rin to para sa mga taong ginigipit nila. Kasi kung walang maninindigan, ano na lang ang kahihinat na naming mga mamamahayag. Pero, Nay, pinapangako ko po sa inyo, walang mangyayaring masama. Huwag kayong mag-alala. Uuwi akong buo at buhay mamaya. Bahala ka, wala na akong magagawa. Dahil may anak ako na matigas ang ulo. Hindi ko alam kung kanino ka ba nagmana. Siguro sa tatay mo. Pangako mo, uuwi ka mamaya ng ligtas. May family picture pa tayo mamaya. Hindi dapat kompleto tayo doon. Lalo na yung dalawang magaganda kong anak. Ate, mag-iingat ka, ha? Nag-promise ka na kay mama. Tuparin mo yun. Kung hindi tayo bate. Para ka namang bata. Opo, masusunod po. O siya, Nay. Alis na ako ha. Pasabi na rin kay tatay. Ay nako, kahit ilang messages pa yan, o kahit ilang death threats pa yan, ang namulat ay hindi na muling pipikit. Unlock the truth! Let the people know! Let the people know! Unlock the truth! Defend! Defend! Defend press freedom! Defend! Defend! Defend press freedom! Unlock the truth! Let the people know! Let the people know! Unlock the truth! Defend! Defend! Defend press freedom! Tahimik na kayo mga komunista! Walang susuko! Huwag makakalas! Walang bibitaw! Walang susuko! Huwag makakalas! Walang bibitaw! Walang susuko! Huwag makakalas! Walang susuko! Huwag makakalas! Sabel! Ang buhay ng Pilipino ay sagana sa hirap. Patpat ng tiisin at lungkot na dinaranas. Maraming taon na ang lumipas, wala nang layo ng buhay ko. O bayan ko, iyong alalahanin ang buhay kong parang hangin. Ang ligaya ng buhay ko'y napalitan na ng lagim. Oh, rolling na. 3, 2, 1, go. Live mula sa PUPQC, Jessica Lubiano, nagbabalita. Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. Nagbabagang balita, idineklara na ng Korte Suprema ng Pilipinas na ang red tagging, vilification, leveling at guilt by association ay banta sa kalayaan,
buhay at seguridad ng isang Pilipino. Tinutukoy ang red tagging sa Philippine jurisprudence mula sa decent opinion ni Supreme Court Associate Justice Marvick Leonen mula sa kasong Zarate versus Aquino III noong 2015. Ayon pa kay Carlos Conde, isang senior Asia researcher sa Human Rights Watch, na ang mahalagang desisyon ng Korte Suprema ay nagpapatunay na ang red tagging ay isang mapanganib na anyo ng panliligalig na lumalabag sa mga karapatan ng mga tao. Kinikilala ng desisyong ito ang pagdurusa ng hindi mabilang na mga biktima ng patakarang ito ng gobyerno. Ayon kay dating Senate Minority Leader Franklin M. Drilon, ang Senate Bill 2121 ay naglalayong tukugin ang krimen ng red tagging as the act of labeling, vilifying, branding, naming, accusing, harassing, persecuting, stereotyping, or caricaturing individuals, groups, or organizations bilang mga kaaway ng Estado, makakaliwa, subversives, komunista o mga terorista bilang bahagi ng isang counterinsurgency o diskarte laban sa terorismo ng sino mang aktor ng Estado gaya ng law enforcement agent, paramilitar o mga tauhan ng militar. Ang sino mang taong patunayang nagkasala ng red tagging ay dapat makulong ng 10 taon at magdusa ng accessory penalty ng perpetual absolute disqualification na humahawak ng pampublikong opisina ayon sa panukalang batas. Sa ngayon, ang Senate Bill 2121 ay nakabinbin pa sa Senado. Para sa ito, ate. Ako si Jessica Lubiano, mula sa iyo, para sa bayan. Usual. Mamamayan ang dapat mamayani, kaya kinakailangan ng bayan ng bayani. Iyan ang hamon sa aming mga mamamahayag na kahit anong banta sa aming buhay ay nangangahas pa rin magsiwalat ng katotohanan. Bilib ako kay Jessica. Pinagpatuloy niya ang pagiging leader sa mga campus journalist at ngayon, isa na siyang mamamahayag ng pinagkakatiwalaang news outlet sa Pilipinas dahil sa katapangan niyang ipinamalas sa paghahatid ng balita. She became more resilient and fearless. Napagtanto na rin sa wakas ni Maricar kung gaano kahalaga ang ginagawa namin ng mga anak niya. Maliban sa paglalagay sa sarili sa langanin, ay nagsisilbi kaming oras de alarmang nagpapagising sa natutulog na diwa ng mga Pilipino. Kung dati ay laking tutol siya sa aming pakikibaka, ngayon siya pa ang nangungunang mag-organisa ng samahan upang magwelga. Isa pa to, si Marites. Naging mabusisi na siya sa pag-share at pag-post ng mga balita. Alam niya na ang fake news at disinformation. Salamat sa mga mamamahayag na naging content creator na din. Natutunan niyang pahalagahan ang katotohanan at ang layunin nito para sa bayan. Alam niyo bang nakapagtapos pala siya ng BS Communication? Kaya ayon, trinay niyang makapagtrabaho ulit. At doon pa sa news agency na pinagtatrabahuhan ngayon ni Jessica. Ang ginagawa niya, taga-fact check ng mga pinublish na article. Diba? Grabing personal growth yarn. Pero kidding aside, lahat naman tayo may kakayahang makapagbago sa kasalukuyang kalagayan ng lipunan. Kaya nating baguhin ang sistema at kaya nating labanan ang red tagging sa pamamagitan ng ating panulat, ng ating talino at galing, ng ating mga boses. We just have to do it in our own way. In our case, we write to inform, we publish to inform, we deliver for the truth. That's the sacrifice I am willing to take. Ikaw, ano ang handa mong sakripisyo para sa katotohanan? Oh, tignan
wala ka nakita. Wala. Sabi natin. Ito! Uy, masang gasa! Gamit! Uy! Sige, TikTok! Uy, nagalaw mo yung cam. Sabi sa Wala pa. Wala pa.